Ang sabi nila ay nakatakas daw ang iyong anak. Ano? Huwag kang mag-alala. Ako ang hahanap sa kanya. Mukha kang bata. Kakaibang pangalan mo. Pero ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko ay Pinuno. Nakakatawa naman. Mukha yata ang anak mo ay nasa loob na ng gusali ng subastahan. Berting, tayo na! Bilisan mo! Ako ay naniniwala sa mga buhay na kaluluwa. Kaya naman hanggang ngayon ay iniisip ko kung ano talagang gustong gawin ng mga nilalang na walang buhay. O sige. Malalaman mo. Ayos ka lang ba? Meron ba kayong kwartong malapit dito na pwede niyang higaan? Ang lahat ng kwartong nasa mataas sa palapag ay inihanda para sa mga tulad yung mga bisita. Sige, dadali ko na siya doon. Tumawag na kayong doktor. Oo. Ito ang North Elevator Hall. Pero problema, kailangan natin ambulansya. Hindi maaari. Ang utos sa atin ay huwag basta-basta magpapasok ng kahit na sinong walang permit. Kaya hindi pwede. Iatid na lamang siya ng kotse sa ospital. Sige. Anong sinabi niya? Ano ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Paano kung masyado ng lubha ang kanyang kondisyon at hindi na niya makayang gumalaw? Ano? Nagmula ang bata babae sa pamilya ng mga Nostrad. Kaya niyo bang ako'y ng responsibilidad? Itanong mo nga yun sa nakakataas sa iyo. Narinig ko iyon. Kahit ang 10 pinuno ay hinahangaan din ang batang yan. Wala akong magagawa. Tumawag na kayo. Sandali lang. Pwede mo bang ulitin yung nangyari kanina? Huh? Oo. Tama na dyan. Masyadong mabilis ang kanyang kamay. Kahit ako'y nahirapang makita yun. Kung gusto niya talagang tapusin ang babae niya, napakadali para sa kanya. Hindi ako makapaniwalang nakaisa na ako. Ako nang bahala sa kanya. Ako si Light Nostrad. Sigurado nandito ang anak ko. Hanapin niyo siya! Sa ika-5 palapag, nagpapahinga na po siya ngayon sa room 501. Sige. Paano naman kaya siya nakapasok dito sa loob? Wala naman ako alam na meron siyang kakilala na may hawak na permit dito ah. Wala bang kaibigan ng iyong anak sa ibang pamilya? Wala. Dahil wala akong ibang pinapagawa sa kanya kundi maghula lang ng manghula. May titignan lang ako. Sige, didiretso na ako sa ika-5 palapag. Leon, siya ang anak ng boss na mula sa pamilya ng Nostrad. Hindi maaari. Bakit kaya ganun? Ngayon ko lang nakita dito ang larawan ni Basho at Boise. Ano? Ang larawan ng anak ko ay nasa Hunter website? Malamang ay merong taong gumamit ng Hunter site para makausap ang iyong anak at madala siya dito. Hahanapin ko ang taong yun at tatapusin ko kanyang buhay. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang dapat nating unahin ngayon ay ang kaligtasan ng iyong anak. Tama yung sinabi mo, kaya lang. Kapag pinag-aralan mong sitwasyon, maibang layunin ang taong yun, hindi lang ang iyong anak. Pwedeng ginamit niya lang ang anak mo para madali siya makapasok dito sa loob ng subastahan dahil ang kasama niya ay nagmula sa pamilya ng Nostrad. Sabi nila binata ang kasama ng anak ko papasok dito sa loob. Kung magtatagal pa siya sa lugar nito, baka madamay pa siya sa ibang problema. Tinawagan ko na sila Senritzo at iba pa. Malapit na silang dumating dito. Sigurado ka ba makakaya nilang bantayan ang aking anak? Boss, dapat ay sumama ka rin sa kanila. Pero, ang subastahan. Hindi matutuloy. Ah? Ano? Dadanak ang dugo sa lugar na ito. At muling hindi matutuloy ang subastahan. Nangangamoy. Ayan na. Ginagabayan ako ng dugo. Alam ko na magkapareho tayong dalawa. Nag-aaksaya ka lang ng lakas sa ginagawa mo. Mabuti pa lumabas ka na dyan. Tumigil ka na sa katatago. Huwag mo na akong pahirapan.
Napapagod na ako sa kasusunod. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi kita patadaanin sa patibong. Maglaban tayo ng harapan. Sige. Nanggaling sa puno. Pinapapunta niya tayo doon sa gusali. Meron daw siyang papakita. Ang totoo niyan, malapit na tayong makarating sa lugar na sinasabi niya. Nasaan na kaya yung mga kasamahan natin? Pare-pareho lang tayo nang iniisip. Siguradong nililinis na rin nila ang paligid ng lugar na to. Malapit na rin silang dumating pareho natin. Binigyan tayo ng kondisyon ng pinuha kung anong gagawin. Huwag mo kakalimutan yan. Ano yun? Iparinig ang sigaw ng biktima. Ikaw! Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin kung bakit buhay pa ako! May bahagi ng mahalagang kalendaryo ang naglalaho at mga natitirang buwan ay magdadalamhati. Itong Point C, may pumasok na kriminal. Sidalang kanilang sasakyan, harangin nyo! Ayos lang yun. Huwag niyo na problemahin ang coaching yun. Kami na ang bahala sa lahat ng magiging problema mula sa lugar na ito. Bumalik ka na lang sa checkpoint para sa iyong trabaho. Sige. Ang i-report mo sa iyong amo ay isang aksidente nangyari dito. Sino ba kayo? Bawal pumasok sa lugar na to! Umalis na kayo! Pagbilang namin ng 3! Tingnan nyo! Yung malit na yan yung nasa litrato! Ang tonong ihahatid ng orkestra sa darating na 11 buwan ay magdudulot ng katahimikan. Ano nangyayari sa kanila? Ang mga isdang ito ay nabubuhay lamang sa isang saradong silid. Espesyal na karne ang kinakain nila. Ang kanilang biktima ay hindi makakaramdam ng sakit. Ang kapangyarihan ng nene naglalaho kapag nabuksan ang silid. Hindi ka mamamatay hanggat hindi sila nawawala. Naririnig mo ba ako? Ito ang alay namin para sa iyo, ang Requiem.
Wala talaga. Wala pa rin sumasagot. Ha? Ang ingay. Ano na kaya nangyayari sa banda ron? Sa mga pagsabog na naririnig natin, parang may nagaganap na gyera. Ah! Ang fire! Ganun ba? Parang may tigmaan dito sa labas. Ang naririnig kong tibok ng mga puso ay punong-puno ng galit na nagsisik at ang pangilabot. Alam ko na kung sino may kagagawa ng digmaan ito. Isang babae na may alagang bakit. Malaking lalaki na baril ang daliri. Naririnig mo marami ka? Oo. Gaya ng plano, kayo nang bahala sa ating boss. Kahit anong mangyari, huwag haharapin ang grupo ng Spider. Naintindihan ko. Kahit utusan pa ako na tapusin sila, wala akong lakas sa loob na gawin yun. Gon! Yoyo! Nasaan ka? Gumagalaw na yata ang grupo ng Spider. Siya nga pala, pinipilit pa rin namin matawagan si Kurapika. Sige, magkita na lang tayo doon sa parke. Dito na lang. Ano? Gamitin ang mga armas. Ilan sila? Makinig ka. Gawin niyo ang lahat para mapigilan sila. Huh? Mas baliw pa pala sila sa narinig ko. Sinusugod nilang lugar na ito samantalang 10 lamang ang kanilang bilang. Anong gagawin natin? Bahala na. Sige! Tara! Sabihin nyo nga sa akin kung kailan pa nagsimula ang digmaan dito. Nasaan na ba yung pasyente, ha? Ha? Kapag nagkamali ka, gagamitin ko ito. Sumunod kayo. Sandali! Ano na ba nangyayari sa labas? Nakarinig kami ng putukan dito. Kailan ba magsisimula ang subastahan? Paliwanag nyo, kailan? Hindi Sigurado ang lahat ng nandito ay mga boss o mga miyembro ng pamilya. Pumunta sila dito para ipakita ang kanilang pagkakaisa, kahit alam nilang delikado ang kanilang buhay sa pagsugod ng Gineryodan. Sa wakas, nagkasama din sila. Ito na yata ang unang pagkakataon na hindi makontrol ng subastador ang sitwasyon. Hello? Kurapika! Sa wakas sumagot ka na! Gon! Pwede ka ba makausap ngayon? Hindi. Pasensya ka na, may ginagawa ko. Tatawagan na lang kita. Teka muna, sandali lang! Bigyan mo ako ng 1 minuto. Meron lang akong sasabihin. Kami ni Kiluway. Nakausap ng Ryodan! Oo, nahuli nila kami! Ano bang pinagagawa nyo? Hindi nyo ba alam kung gaano kadelikado ang grupo na yan? Pakiusap. Akala ko kaya namin. Pero napag-isip-isip ko na mahusay pala talaga sila. Makakaya namin ngayon, kulang na kulang. Wala talaga kami magagawa. Kaya kailanganin talaga namin ng tulong mo, Kurapika. Gusto ko rin naming tulungan, Kurapika. Tumigil kayo. Kung magpapakamatay kayo, hindi ko kayo tutulungan. Ayaw mo bang malaman kung saan ang kanilang pinagtataguan? Meron akong pinagkukunan ng impormasyon. May nalaman kami tungkol sa kanilang kakayahan. Tama na! Umalis na kayo sa lugar na ito! Ang mahilig sa kadena na tumapo sa kanilang kasama ay ikaw. Di ba, Kurapika? Seryoso sila sa paghahanap sa'yo. Bahala ka na nga! Wala akong pakialam kung kinalimutan mo na ang pagkakaibigan natin! Gagawin ko lahat para makipagtulungan ka sa amin! Pakiusap, Kurapika! Ang isa sa kanilang miyembro ay umiyak sa aming harapan. At ang sabi niya, hindi niya raw mapapatawad na gumawa nun sa kanyang kaibigan. Nung makita ko yun, Matinding lungkot ang aking naramdaman. kami rin ni Nalyoryo. Gusto namin mapigilan ang Gineryodan. Utang na loob, Kurapika! Akin na yan! Kurapika! Tatawagan ko na lang kay mamaya. Sandali, Kurapika! Bakit niya ako binaba ng telepono? Wala akong pakialam kung nakalimutan mo na ang pagkakaibigan natin!
Kami rin ni Nalyorio. Gusto naming mapigilan ng ginayridan. Gon, makinig ka. Meron kang sariling layunin. Huwag mo nang idamay ang sarili mo dito. Pinatay na talaga niyang telepono. Anong gagawin natin, Gon? Siyempre, ituloy yung plano. Ayos ka lang ba? Hindi. Masyado silang malakas. Napakarami namin humarap sa kanila. Gusto niyo bang malaman kung gaano sila kalupit? Ganito! Ay, nako. Natalo na siya. Kailangan ko na namang humanap ng bagong laruan. Sabihin nyo nga kung anong nangyayari diyan. Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin dumarating na backup dito? Ano ba ang problema? Imposible! Kami na ang huling umalis doon sa headquarters. Huwag kang mag-alala. Malapit na kami dumating dyan. Ha? Ano? Ah! Paano nangyari yun? Halos 2,000 ang mga sundalong darating dito. Huwag mong sabihin na ubus na nila. Anong klase silang halimaw? Ako ito, si Bin. Kailangan ko makausap ang 10 pinuno. Madali! Ano ba? Bigyan mo ako ng armas dito! Pero, Kanina pa ako naiinip dito sa loob. Ano ba talaga ang nangyari sa labas? alam ko ang nangyayari. May mga profesional na tagapaslang doon sa labas. Pero wala rin silang magagawa, kaya mabuti pa tayo na lang ang lumaban. Ano? Tahimik. Ang pangalan ko ay Zenos Ordig. Ano? Si Zenos Ordig yan? Hindi ba sa alamat lamang ang mga yan? Ang malamat ng pamilya ang tagapasla ng mga Zordig. May isang kalaban na nakapasok. Karamihan sa mga inupahan para protektahan kayo ay nabiktima na niya. Kaya mag-iingat kayo kung ano man ang inyong gagawin. Ano nangyari yung gano'n? Kayong lahat. Kahit tumawak pa kayo ng armas na gusto ninyo. 7 segundo. Yun lang ang aking kinakailangan para tapusin ang mga buhay ninyo. Ang mga kalaban ay kasing lakas namin. Kung naiintindihan niyo ako, upo na kayo. Pera na lang kung gusto ninyong matapos ang inyong buhay. Ano sa palagay mo? Ang tama ng taong ito ay sa likod. Mahusay ang gumawa. Mahirapan tayong malaman kung sino may kagagawan dahil wala siyang bakas na iniwan. Wala na ako magagawa kundi gamitin ng N. Yun na lang ang natitirang paraan para makita natin ang taong may kagagawa ng lahat ng ito. Simulan natin ang paghahanap sa bubong pababa ng basement. Ang lawak ng gusaling ito ay umabot sa 100,000 metro. Ayos na ba sa yun? Ano bang akala mo sa akin? Kahit umabot pa ito ng 300,000 metro. Ay nako, kulang talaga ay babayad nila para sa trabahong ito. Pa, mag-iingat ka. Kaya niyang agawin ang kakayahan ng kanyang mga kalaban.